So mga bagay na kailangan mong gawin upang lubos na maghabol sa iyo ang isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay na kapag inyo pong ini-apply, ginawa, okay, itinarato ng ganito ang isang lalaki, sigurado po ako na talagang sa ayaw man yan o sa gusto, talagang maghahabol yan sa iyo. Kaya mga kamamaya, yung mga problema ninyo na kung saan nafe-feel ninyo na parang wala nang pakialam sa inyo, parang hindi na kayo hinahabol o parang nabawasan na ang pagmamahal, muli nating ibalik. Muli nating paghabulin ang isang lalaki sa tulong nitong aking mga sasabihin sa inyo. Kaya mga girls, huwag masyadong maghabol, huwag masyadong mag-isip na baka hindi ka na niya mahalin. Basta gawin niyo lang po yung mga sasabihin ko at sigurado po ako, lalaki naman ngayon ang lubos na maghahabol sa iyo. Pero bago natin to simulan, bago natin to umpisahan, isa lang palagi ang aking hinihiling, mga kamamay. Huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba if ever na nakaka-adapt kayo or nakakatulong sa inyong mga buhay pag-ibig ang mga love advice na aking ibinabahagi sa inyo. Kaya kung handa na po kayo, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na po pwede mong gawin upang lubos ang maging paghahabol sa iyo ng isang lalaki? So number 1, lalo kang magpaganda kapag hindi kayo okay. Yes mga girls, kaso ang problema naman natin, ang problema naman ninyo, kapag hindi kayo okay, talagang hindi maintindihan ang inyong itsura eh. Halos walang orasan, talagang masama ang inyong mood. Hindi kayo makakausap ng ayos. Pati yung mga kasama nyo sa bahay, nadadamay kapag hindi kayo okay. 'Di ba? Pero mga kamamay, sa isang banda, hindi nyo naman kailangang magpaka-stress eh. Lalo na kung halimbawa pinagalitan kayo, or minura kayo, sinabihan kayo ng masakit na salita ng partner ninyo, ng jowa ninyo, pero wala naman kayong ginagawang mali. Well mga kamamay, kapag ganyan, hindi kayo makuha ng isang lalaki or hindi makuha ng isang lalaki ang point ninyo, hindi nila kayo maintindihan at nag-aaway na nga kayo, ang mas magandang gawin, mas mag-ayos ka, mas magpaganda ka kahit hindi kayo okay. Sigurado ako, magtataka yan, magtatanong, okay, magugulat, bakit kahit nag-aaway kayo, bakit nag-i-improve ka pa rin? Bakit nag-aayos ka pa rin? Bakit lalo kayong gumaganda o lalo kang gumaganda? Sigurado ako, ang lalaki ay magbababa ng pride. Bakit? Kasi nga, nag-aaway kayo or nag-aaway na kayo, gumaganda ka pa. Baka mamaya may dahilan pala kung bakit ka gumaganda. Baka mamaya may nanliligaw pala sa'yo or may ni-entertain ka kung bakit ka nagpapaganda. Kung kaya't sa halip na mag-focus ang lalaki sa issue, is mas magpo-focus siya sa katanungan na bakit ka nagpapaganda? Bakit ka nag-i-improve kahit nag-aaway na kayo? So mababago ngayon ang tinitingnan ng lalaki, hindi na yung problema ninyo, kundi sa'yo na. Kaya mga kamamay, talagang maghahabol ang lalaki kapag kaganyan ka. Mag-ayos ka lang, magpaganda ka lang, kahit hindi kayo okay. Mas makakatulong yan. Okay? So next, huwag mo ring kalimutan na i-post sa social media ang mga high-value picture mo. Yes mga girls, kapag nag-ayos ka, nagpaganda ka, syempre, kailangan mag-selfie ka rin. I-post mo yan sa social media. Kung ang isang lalaki hindi masyadong nagpaparamdam, kung ang isang lalaki ay masyado ng tahimik at isinasilent treatment ka, sakit yan. Hindi mo maintindihan kung bakit ganyan siya. Hindi kung hindi kanya kinakausap, hindi kanya kinikibo, siya na nga gumawa ng kasalanan, siya pa yung may ganang mag-silent treatment sa'yo. Hindi naman yata tama yon. Anong dapat mong gawin? Sabi ko nga, mag-ayos ka kahit hindi kayo okay, at huwag mong kalilimutan na i-post yan sa social media. Pag nakikita niya na ang daming pumupuso, pag nakikita niya ang daming nagla-like, kapag nakikita niya ang daming nagko-comment, mga good compliment ang sinasabi, wow, ang ganda mo naman. Wow, may jowa ka na ba? Wow, akin ka na lang. Kapag ganyan na ang comment ng mga taong hindi mo naman kilala, ewan ko na lang kung hindi magbaba ng pride ang isang lalaki at lubos kanyang habulin. Lahat ng kanyang mga problema, lahat ng kanyang mga ginagawang kabulastugan, matitigil. Bakit? Dahil po na-appreciate ng iba ang kagandahan mo. Mas na-appreciate ng iba ang itsura mo. Mas na-appreciate ng iba ang beauty mo. Kaya mga kamamay, mag-ayos,
At huwag mo rin kalimutang i-post sa social media. Malaki ang maitutulong yan para magkaroon ng kompetisyon pagdating sa ibang tao at sa kanya. At sa ganyang paraan, mas makikita ng lalaki ang value mo. Kaya mga kamamay, lubos ang magiging paghahabol ng lalaki sa iyo kapag ginawa mo yan. Okay? So next, pigilan mo rin na mag-reply ka agad ng mabilis sa kanya. Yes, mga kamamay, itong dalawang nasa una na tips ko sa iyo na kapag nag-ayos ka kahit hindi kayo okay, tapos nag-post ka sa social media, kasunod na yan, magme-message na yan sa'yo, tatawag na yan sa'yo, kukulitin ka niya. Kasi nga nakita niya na ang value mo, nakita na niya ang halaga mo. Kaya ang mangyayari dyan, mangungulit na yan. Okay, iipis-ipis na yan. So anong dapat mong gawin? Anong dapat natin gawin? So medyo i-delay mo. Medyo bawasan mo yung oras mo sa kanya. Kung dati, ang sarap mong ka-chat, kung dati, ang hahaba ng message mo, pag nag-reply ka, one word or one sentence lang, sagot lang sa kanyang tanong, tapos. Sigurado ako, ang isang lalaki ay magtataka at magtatanong, mabahabaliw kung bakit nagbago ang trato mo sa kanya. At syempre, dahil nga naghahabol na siya dahil sa ganda mo, dahil sa value mo na ipinapakita ngayon, well, siya naman talagang maghahabol ngayon. Tapos, babawasan mo yung oras mo sa kanya, babawasan mo ang pagre-reply, magbabawas ka rin ng atensyon sa kanya, ewan ko na lang. Kung hindi talaga lumuhod ang isang lalaki at magmakaawa na muli mo siyang balikan, okay, muli yung maghahabol, sigurado ako. Kasi nga, hindi ka na kagaya ng dati, nagbago ka na. Baka kasi mamaya, may iba ka ng pinapriority. Yun ang iisipin niya, ganyan ng mga lalaki. Iisipin nila, na hindi na siya o hindi na sila yung nagiging rason kung bakit ka ngumingiti, kung bakit ka nagre-reply. Kasi nga, ang cold mong mag-reply, ang tipid mong mag-chat, ang tipid mong mag-text. Kaya magtataka, magtatanong ang lalaki kung bakit ganyan ka na. At hindi niya napapansin, naghahabol na pala siya sa iyo. At hindi niya napapansin, tumataas na pala ang attraction mo pagdating sa kanya. Kaya mga girls, i-delay, or medyo bitinin mo muna ang pagre-reply sa kanya. Malaking tulong yan, sigurado ako. Okay? So next, iwasan mo rin na maging palaging sakit sa ulo ng isang lalaki. Yes, mga kamamay. Sabihin natin na nag-ayos ka nga, tapos ang taray-taray mo naman. Nag-ayos ka nga, tapos kung ano-anong mga sinusumbat mo sa kanya, huwag ganun. Okay? Maging mabuti ka muna. Huwag ka munang maging sakit sa ulo. Iwasan mo munang maging stress sa utak ng lalaki. Ang goal natin dito is paghabulin siya. Ang goal natin dito is makita ang napakataas mong value. Kaya anong gagawin mo? Huwag ka munang maging sakit sa ulo. Huwag ka munang magpakita ng katoksikan sa kanya. Okay, ipakita mo na dapat kanyang habulin. Ipakita mo na dapat kanyang bigyan ng atensyon. At makikita niya yon kung hindi ka toxic, na kung hindi ka sakit sa ulo. Kasi kahit anong ganda mo, kahit anong pag-aayos mo, kung toxic ka naman, hindi talaga makikita ng lalaki ang value mo kasi kahit maganda ka, mas mangingibabaw pa rin yung ugali, yung pagtrato mo sa kanya. Okay, kahit anong ganda mo, kahit anong improve mo, kung balasubos naman ang ugali mo, hindi ka babalikan ng lalaki. Okay, hindi niya makikita ang halaga mo, kaya mga kamamay, unahin niyo pong baguhin ang inyong trato, ang inyong ugali. 'Di ba? Para sa ganun, balikan ka talaga ng lalaki, habulin ka talaga ng lalaki. Makakatulong yan. Okay? And last, huwag magdadalawang isip na mag-no contact rule. Yan mga kamamay. Ito mga kamamay hindi naman masama ang mag-no contact rule kung hindi mo nakikita ang halaga mo. Kung hindi ka pinapahalagahan ng lalaki, bakit hindi ka muna lumayo? At sa paglayo mo, kailangan mong i-improve talaga ang sarili mo. Kasi wala ka ng obligasyon Pag nag-no contact rule ka, wala ka ng paramdam, wala ka ng update, wala ka ng chat, wala ka ng missed call, wala ka ng tawag. Hindi ka na obligado na magparamdam sa kanya. Kasi nga, ang goal natin dito is hanapin kanya, habulin kanya. Kaya pag nag-no contact rule ka, ito na yung time para ayusin mo talaga ang sarili mo. Magpaganda, magayos, magpa-sexy, at nandyan ang social media para magkaroon ng interes ang lalaki na hanapin ka, nasilipin ka, natingnan ka kung ano ng update sa iyo. Kaya makakatulong mga kamamay sa mga panahon na hindi kanya pinapahalagahan, sa mga panahon na hindi kanya hinahabol, mag-no contact rule ka, walang masama, huwag kang magdadalawang isip. Kasi makakatulong yan para muling bumalik ang halaga mo, ang value mo,
ang attraction mo pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay ha, mag no contact rule kung kinakailangan para sa ganon, makita ng lalaki ang halaga mo, ang value mo kapag wala ka sa buhay niya. Huwag mo rin kalilimutan na mag-self-improve at mas mag-focus sa sarili para sa ganon, magkaroon ng dahilan ng isang lalaki para habulin ka at balikan ka. So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simpleng mga advice na ito upang sa ganon, lalaki naman ang maghabol sa iyo, lalaki naman ang habulin ka. For more love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So mahal ko po kayo and see you for our next vlog. Paalam.